Yan ay isang absolute na diskresyon ng ating Kongreso. Hindi pa pwedeng makialam si COMELEC, pwede kami magbigay ng suhestyon, rekomendasyon, pero sa bandang huli sila po ang may desisyon kailan ang halalan o dapat bang ipagpaliban ang isang halalan. Hindi tututol ang Commission on Elections o COMELEC sa panukalang pagpapaliban ng Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na nakatakda sa November 2 ngayong taon dahil sa umiiral na krisis. Paliwanag ni Chairman George Erwin Garcia, hindi sila pwedeng makialam pagdating sa pagpupuspon ng eleksyon. Ito anya ay nasa kapangyarihan ng Kongreso. Ay dahil daw po para magamit yung pondo na nakalaan para sa barangay and SK elections sa ibang bagay tulad ng pagtulong sa ating mga kababayan. Napakaganda po na proposal yan. Sa katotohanan lang, hindi para mag-upo si COMELEC sa napakaganda na inisyatiba na yan. Sa panukala ng isang mambabatas, gamitin ang pondo ng BSKE bilang tulong sa naapektuhan ng krisis. May 19 billion pesos na pondo para sa BSKE pero may nagamit na silang 3 bilyong piso para sa preparasyon sa halalan tulad ng mga naimprentang balota. At ang natitira mo or less mga 16 billion, yan pong 16 billion na yan ay wala sa kamay ni COMELEC. Yan po ay nasa DBM pa. Hindi pa po yan binibigay kay COMELEC. Bagaman kinilala ng COMELEC na ang layunin ng pagpapaliban ng halalan ay isang legitimate government interest, nagbigay sila ng babala ukol sa legalidad ng paglilipat ng pondo. Ipinaliwanag ni Chairman Garcia sa ilalim ng saligang batas, hindi maaaring ilipat ang budget na nakalaan na sa isang constitutional body gaya ng COMELEC patungo sa ibang ahensya ng pamahalaan dahil ito ay itinuturing na cross-border transfer. May nakalagay po kasing probisyon ng ating saligang batas, yung tinatawag na Article 6, Section 25, Paragraph 5, na sinasabi na walang batas ang pwedeng maipasa na nagtatransfer ng budget na naka-allocate na sa isang ahensya ng pamahalaan o sa isang item o aktibidad. Sa halip na direktang ilipat ang pondo kapag ideklara itong savings, ay babalik sa National Treasury kung hindi matutuloy ang halalan. Pero hindi ito pwedeng gamitin sa ibang layunin o pagkakagastusan labas kung saan ito nakalaan. Pero hindi po pwedeng gamitin halimbawa sa pang-ayuda o pamimigay ng tulong sa ating mga kababayan yung naturang pondo na yan dahil may pinaglaanan na po yan base sa batas na naipasa patungkol sa General Appropriations Act. Sa kabila ng mga usaping ito, binigyang diin ng COMELEC na patuloy pa rin ang kanilang paghahanda. Nakapag-imprenta na ang komisyon ng milyon-milyong balota na may petsang November 2. Umabot na sa halos 4 na milyong transaksyon ang naitala sa mga registration sites. Sa ngayon, mayroon ng 1.2 milyon na mga bagong botante at inaasahang maaabot ang target na 1.4 milyon bago matapos ang registration. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.